ngayon ay ang aking colonoscopy. So, nagkaroon po ako ng colonoscopy procedure sa Pamela Yud Nedersol Eastern Hospital. Sa Chai Wan Ho po siya. Sa dulo siya ng MTR station. And everything is fine. So, gusto ko lang i-share sa inyo, and at the same time, gusto kong i-extend ang pasasalamat ko sa lahat po ng naging involved sa colonoscopy procedure ko. One thing na nakakatuwa at the same time parang awkward moment kasi yung colonoscopy usually piniperform yan sa mga may edad na, yung mga edad nun is around 60 or above. May kasabayan nga ako, ano siya parang 98 years old. So it's awkward moment talaga kasi so hilera kaming ganun. Meron kami doon parang sitting area, nagpapahinga kami doon, tapos nakamonitor yung lots of nurses nanonood sa amin, ino-observe kami. And then ako lang yung medyo bata-bata, although hindi naman ako ganun kabata, pero ako lang yung nasa early 30s. Lahat po sila mga lola. So meron akong kasabayan na medyo bata pa, siguro ko mga nasa around late 40s na siya, lalaki siya, but all of them are mga mga old people na. And then nakakatuwa lang sa puso mo kasi lahat sila Chinese, 'di ba? Tapos ako mag-isa lang ako na Pilipino, and then of course isa akong cheche, isa akong domestic helper. Pero nakita ko talaga yung pagtrato nila, yung care nila, kasi mapapansin mo talaga na yung isang nurse talaga, ang sweet talaga ng nurse na yon. Medyo hindi siya katangkaran, tas lalapit yan sa'yo, tatanungin ako nun, "Are you okay, Missy?" Yung miss kasi sa kanila is Missy, Missy yung pronounce nila. "Missy, are you okay?" Parati siyang pumupunta sa akin kasi 'di ba may ituturok sa aming needle, hindi ko alam kung anong nilagay nila sa akin, basta parang nagnanumb ka ng konti. Although gising ka naman, pero parang hindi ganun kalakas yung sense mo. Tapos ang aga ko pumunta doon, siguro kung mga bago 7:30, ganun, mga 7:30 nandun na ako, tapos nakalabas ako past 2 o'clock na. Pero ito yun guys, sobrang bilis po ng procedure, sobrang bilis, as in I think pinaka maximum is 20 minutes or 30 minutes sa loob mismo ng operating room. Operating room ba ang tawag doon? Yung ipapasok ka na talaga doon, tapos gagawin na yung procedure. Pero yung waiting talaga, yun ang nagpahaba kasi may observation sila na ginagawa. Bago ka pumunta doon, ako kasi syempre meron pa akong menstruation kasi medyo bata-bata pa. So, kailangan pa ako kuhanan ng pregnancy test. Of course, yung COVID, isa swab test muna ako. Tapos, aantayin yung mga result na yan. And then, yun na nga, may ituturok na needle. Tapos, observation again. Tapos, dadalhin na doon sa lower ground. Tapos, observe na naman, interview na naman, kakausapin ka naman ng doktor, tapos another turok na naman, then saka ka ipapasok doon. So, pumasok ako doon, bago mag-8, mag-a-admit ka muna, of course. Pagpasok mo, ganito yon. Pagpasok mo, mag-a-admit ka muna, dadalhin mo muna itong form na to. Dadalhin mo muna, pagpasok mo doon sa ground floor, ipapakita mo to doon, tapos, i-record nila na ibig sabihin nag-sign ka na ready ka na, then dadalhin ka na, aakyat ka ng lift, mga 9th floor yata or 8th floor, I forgot na. Tapos pagdating doon, sign in ka ulit, then ganun na. Magbabayad ka after na ng procedure. So hindi ka magbabayad before ng procedure, magbabayad ka. Magkano nga ba ang binayaran? Ang binayaran po is 195 Hong Kong dollar only. Bakit sinabi kong only? Kasi usually ang colonoscopy sa mga private
sector or private clinic, private hospital, ang bayad po noon is naglalaro po sa 10, 15, 18 Hong Kong dollar po. 1,000 yun ha, 1,000. So, ayan po siya. 195 versus 10,000 Hong Kong dollar. So, napakalaking savings po yan. Isa po yan sa mga pinagpapasalamat ko dito sa Hong Kong. Kaya, I just want to say, thank you so much from the bottom of my heart na sobrang nakaabil ako, sobrang natutuwa ako sa ginawa nyo sa akin. Kasi naka 195 Hong Kong dollar lang yung binayaran ko. Then, in-explain naman sa akin ng doctor na nag-ano sa akin na wala namang major talaga na karamdaman. Yay! But still, kakausapin pa rin ako ng specialist, ng doctor talaga about this colonoscopy procedure na ginawa sa akin this coming November 14, 2022. Hindi pa ako nagpapaalam kay boss, but I try to call tomorrow kung pwede ko siyang i-move backward yung date kasi parang nakakaya naman madalas akong lumabas. So, Christine, anyways, yung colonoscopy ay hindi po yan ginagawa, hindi yan nire-request. Hindi ko ni-request by myself. Sila na mga doktor mismo ang nag-request sa specialist na gawin nga yung colonoscopy procedure ko. So, as for now, yun ang masasabi ko sa inyo. Again, colonoscopy is just cost 195 Hong Kong dollar if you are Hong Kong resident, included na yung mga domestic helper, included na tayo doon. Kaya magpasalamat tayo sa Hong Kong government. So yun lamang guys, and I will show you some clips or papers or documents. Ano ba, hindi kasi ako nakapag-vlog doon kasi bawal ang cellphone doon, and wala akong kasama. Dapat kasi may kasama ako, wala akong kasama. So, yun lamang guys. Again, thank you so much. And kung meron kayong katanungan regarding this video, comment down below. Sasagutin ko po yan. And please subscribe to my channel. Syempre, at i-watch nyo na rin. At malaking bagay po kapag ini-like nyo ang aking video. Thank you and bye-bye. God bless us all and winter season na. Okay, bye-bye.